Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, pag-usapan natin, no, yung kakambal ni Idol. Actually, mas malala pa to kay Idol, no. Tayo, no, lagi nating pinoportray or lagi nating sasabi, itong si Idol isang grandstanding. Maliban doon, napaka-epal. 'Di ba? Akala natin siya na eh. Siya na yung nandun sa pinaka pinakatuktok ng food chain pagdating sa kaepalan, hindi pala. Mali tayo dun, guys. Super mali tayo. No? Kung magkakaroon nga tayo ng recap, maalala nyo yung sinupresa niya ang LTO, pinuntahan niya ang NCMH, no? National Center for Mental Health. Syempre, hindi mawawala dyan pagpunta niya sa OFW Hospital sa Pampanga. Diba? At marami pang iba. No? Kakalimutan ba natin ng PTA? Kakalimutan ba natin yung, what do you call that? Tungkol sa mga lupa, at kung ano-ano pa. Now, very recent lang, no? Just this past few days, okay? Matunog na matunog si Romualdez. Si Tambaloslos. Ito nga pinapanood ko si pinapanood ko nga si Maharlika. Actually, kagabi, kung mapapansin nyo, ang dami kong post dito. Tungkol kay Tambaloslos. Mamaya, tingnan natin lahat yan. Tingnan mo. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno, andyan yung pagmumukha nilang mag-asawa together, isa sa kanilang congressman. Imagine mo. Dole. Dito na lang as a recap. Actually, kulang pa nga to. May mga pati Boreal, pati DSWD. Diba? Pakinggan muna natin dito si Maharlika. Yan. Ito. Yan. So itong mga ano ng DSWD. mga ano ng DSWD, yung kanilang ayuda para sa ating mga kababayan, nilalagyan ng mga mukha ni Tambaloslos. So malinaw talagang itong tingog ng mga Tambaloslos ay namamayagpag tingog ng kasamaan, tingog ng kawalangian para apihin itong ating mga kababayan na nais lamang na maibsan sana yung kanilang kahirapan, and now, ang ginagawa ngayon ng gobyerno ay lalo silang pinahihirapan. Dahil kailangan nilang magmakaawa, kailangan nilang ilagay ang mukha ni Martin na dahil sa ambisyon niya for 2028 election, dahil yung ambisyon nila ni Lisa Smugs, yan ang plano nila na sila ay mahahawak ng gobyerno. Okay, lalo nilang palulubugin. Kaya sabi ko nga sa inyo, Miles La Peña, hello, na dapat hindi nyo napatagalin, dapat mag-speak up day na kayo dahil sobra yung pambababoy at pambabastos nitong pamilyang ito. Even itong saan to? DepEd ba to? Saan to? Yung laptop distribution, nandiyan na naman yung mukha nila. Is this from Department of Education? Ayan. Nag-send nito. Okay? So, ayan, Dole, lahat. Talagang, ang aga nilang nangangampanya. Early campaign. Kaya dapat early, ayan, tupad, pinakita natin kagabi. Kaya dapat early din ang pagkitil natin sa kanilang ambisyon ng Tambaloslos na ito. Hindi ulad ng Pilipinas, sabi nila, Lingoy, Laling, kumusta ka na? Parang lang kita nakita. Yan. Sabi ni No More Marcos, may gagong ungas. Meron ba? Hayaan mo na yung gagong ungas na yan. Alright? Hello, authentic listener to you. Sabi ni Zen, yes, that's our, authentic Maharlika. So tulog na siguro yung mga palangga. Okay, so ngayon, mga kababayan, eto na, maglalaro tayo. Mga palangga, babasahin ko yung mga comment ninyo bago ko ibigay yung ating papremyo. Okay, magpapalaro na dyan si Maharlika. Punta tayo dito sa post ko na isa. Okay.
So sabi dito, Martin and Harris claim he's easing out VP Sara from 2028 Palace race. None of that is true. So basically, sinasabi nga dito ni Speaker Romualdez na walang katotohanan ng kanilang ginagawa para ma-eliminate si VP Sara by 2028. Initially guys, may mga sinabi na nga itong si Maharlika na ayon sa kanyang puting ahas, niluluto yung tandem ni Idol Rafi at saka ni Romualdez, no, ni Tambaloslos for 2028. Ngayon, kung sinasabi mo none of that is true, imagine niyo guys, no? Tingnan niyo na lang dito. Ano yung purpose mo? Eto guys, no? First time actually. First time kong wait lang First time kong maka-experience na merong Speaker of the House, no, from Congress. Ang masyadong ganito. Office of the Speaker Ferdinand Martin Romualdez and Tinog Party List Relief Operations. Diba? Tupad, Dole Region Office number 8. Payout. Ito yung nakakatawa. Alam nyo, first thing na ginawa ni VP Sara nung siya ay umupo bilang Vice President, na-establish na po niya ang medical at saka burial assistance. I remember na meron nga po kami sa isang live ni Ma'am Joey na may nakausap kami doon na taga-OVP. Sabi nila, ang dami-daming lumalapit nga sa mga satellite offices ng OVP hanggang sa talagang pinapaubos daw ni VP Sara ang mga pondo na meron sila para dito sa mga assistants na pinamimigay o itinutulong ng OVP. Yung iba nga na pending na, I remember wala pa kasi hindi pa natatapos yung taon, naubos na yung pondo para dito. So, hinihintay nilang pumasok nun yung 2023 para ma-replenish yung funding para nga dito sa burial at saka medical assistance. And before that, nung panahon ng campaign season, naalala ko, marami nagrereklamo, mga lumapit daw kay VP Sara na hindi daw sila ini-entertain, yung mga ganyan. So, alam mo, yung pinapakinggan lang natin yung mga hinaing ng tao. Okay? Yun. So, ano siya one of the most important thing na ginawa ni VP Sara. No? Kaya pinarami niya ang satellite offices ng OVP para nga daw makalapit, no? Mas maging malapit ang opisina ng OVP sa mga taong nangangailangan ng tulong. That was since day 1. Eto, kailan lang natin nakita to? Lately lang, ang dami pang hinihinging sa tingnan mo, death certificate, original at 2 photocopy, funeral contract with price quotation, may promissory note pa from the funeral parlor, barangay certificate of indigency. Tapos kailangan pa ng original valid ID of the deceased person and authorized person. No, 3 copies each. Feeling ko tuloy, bakit hindi nyo, alam mo yung picture na nilalagay natin dun sa sa kabaong nila. Diba may picture na, yun yung bitbitin mo. Ito po. Ang alam ko pa nga, pag St. Peter ang nag-aano sa'yo, ang nag-a-assist sila pa yung gumagawa ng tarpaulin, sila pa yung gumagawa ng konong kineme, ganyan. So, pwede rin yun. Siguro, pwede rin dalhin yan dyan sa opisina ni Congresswoman Yeda. Diba? Ano pa ba? So, kayo ba, kung kayo tatanungin ko, maniniwala ba kayo na walang katotohanan yung kanyang ginagawa na pag-i-eliminate kay VP Sara? Dito pala sa pagiging epal nila, pagiging epal niya, obvious naman. Akala ko talaga malala na si Idol Mas malala pa pala to si Romualdez Alam niyo kung ano yung worst part?
yung pondo na ginagamit nila rito is pondo ng taong bayan. Hindi gaya ni VP Sara. Tuwing meron siyang mga pinoprovide na ino-offer sa mga tao, walang mukha niya. Nilalagay niya Office of the Vice President. And I think even PBBM. One thing na na-realize ko, no, some of the posts nito ni Tambaloslos, makikita mo yung mukha lang ni PBBM. Sabi ko nga kung alam ko lang na ang pagpanalo pala ni PBBM is magbibigay daan sa pang-epal nito ni Romualdez. Sana hindi ko na lang siya binoto. 'Di ba? Sana hindi ko na lang binoto si PBBM. Kasi nagkaroon to ng lakas nung naging Pangulo ang isang Marcos. And I just realized kagabi, sabi ko, natadtad na ng post yung page ko. Pero talaga yung one thing na na-realize ko, no, imbes na i-boost nila si Senator Amy Marcos na literal nakadugo mismo ni PBBM, yung iba doon, ibang so-called loyalista, kinakalaban pa, no, inaaway, binabash si Senator Amy Marcos. Pero grabe yung what do you call that? Yung pagbuboost sa image ni Martin Romualdez. 'Di ba? Imagine mo, pagmumukha niya nandyan, okay lang ako, no? Okay lang sa akin kung personal niyang pera yan eh. Pero kung ang pera ng taong bayan ang ginagamit mo dyan, ko naman, mahiya ka. Ultimo yung mga taong nagtatrabaho na yung pera din nila nakasama dyan sa mga pinamimigay nyo na puro mukha nyo nilalagay ninyo. Diba? Oh. Tupad payout. Pondo na ng dole. Diyos ko, Lord. O, kita mo. Ito pa. Sabi ni KLC, pera nyo, Martin Romualdez, yung ginagamit ng tingog pangtulong sa ospital sa kapwa naming Pilipino. Pera nyo ba binabalanda nyo? Picture nyo dyan? Never ginawa ng malasakit center ni PRR dito. Kapal na. Kapal mo, KLC is actually one of the biggest supporter of PRRD. Ayan. Kaya talagang actually may pinakitang isa no? Nakita natin yan. So, sorry Miss KLC, pero may ginawang may ginawa rin naman si Senator Bongo. Okay. Tungkol dyan. Pero, ang lala, di ba? Tapos may mga nagsasabi pa that for you to avail malasakit center, kailangan mo daw ng endorsement doon po sa mga hindi po nakakaalam about sa malasakit center. No, it's actually a joint collaboration of different agency. I think PhilHealth is there, PCSO, DSWD. What else? There's another one nakasama dun sa na malasakit center. Ang malasakit center po hindi po kailangan ng referral. No, some of my siblings po nagtatrabaho sa ospital, one of them works sa government. So siya na mismo nagsasabi sa dinami-dami daw na naging programa under the Duterte administration. Yun yung sobrang na-appreciate niya. Yung malasakit. Dahil marami po tayo mga mahihirap na kababayan na nag-a-avail po sa malasakit center. Come to think of it yung malasakit center, mostly makikita niyo yan sa loob ng government hospital. Libre na nga pa-check up mo, pag pasok ka pa sa criteria na kailangan mo ng assistance, pati yung mga lab workup nyo and all, bayad po. Diba? Brainchild yan ni ni Senator Bongo. Kaya tingnan nyo, syempre, siyang chairman ng diba? Chairman ng Committee ng Health. Kita nyo naman, sa dinami-dami ng mga naging proyekto ni Senator Bongo, talagang pinaparami niya yung malasakit center, sinusuportahan niya po yung pagpapagawa ng mga bagong health center, at hindi lang po pagpapagawa. He's trying his best to make sure na mga state-of-the-art po ang nailalagay po doon. Diba? I think isa sa mga naging palpak, I'd say, I'm sorry yung
OFW hospital. Gaano karami ba ang OFW na nandiyan sa lugar na yan, di ba? Sana na-utilize ng maayos. Napapakinabangan ng mga OFW at saka ng mga pamilya nila. Pero parang hindi yun yung nangyayari eh. Ilang taon na ba since na-erect yung OFW hospital? Sana man lang, di ba? Na-branch out na yan dito sa Metro Manila, sa Metro Cebu, sa Metro Davao. I'm very sure kung yan na ilagay initially dito sa mga lugar na to, definitely gamit na gamit yan. Di ba? Sobrang aga pa para mag-umipal yung ibang mga politiko natin. 'Di ba? Kambal to ko sa kakupalan, kakupalan, kaepalan, lahat ng pal nandiyan, 'di ba? Nakakalungkot lang, no? Nakakalungkot lang dahil imbis na, my God, you still have 6 years or rather you still have what? Less than 5 years? Imbis na magtrabaho kayo, nag-eepal kayo dyan. Diba? Kaya tuloy si Senator Amy Marcos talagang na-bad trip na ginamit yung nangyari sa Yolanda 10 years ago. Masisisi ba natin si Senator Amy to feel that way? To say something about that? So, aga, alam mo, actually maganda nga na nakikita natin yan eh, as early as now. Alam niyo kung bakit? Kasi maaga natin madidetermine sino ba ang dapat nating iboto by 2028 or even 2025. We're like, what? A month from now? Patapos na rin ang taon? In less than, what? 40 days? Papasok na? I'm very sure. Parang gaya lang yun ng 2021. Pagpasok ng June, July, August, oh my God. Kanya-kanya na silang ano dyan. Kanya-kanya na silang, alam mo na, forma. Patatapos na yung termino eh. I'm not sure kung itong si Tambaloslos last term niya to. I'm not 100% sure. Kung tatakbo siya for higher position, like senador, maybe. Kasi kahit naman manalo siya, limbawa, manalo siya for Senate seat, pwede rin naman siyang tumakbo by next year. Diba? Pwede siyang tumakbo by next election rather. Kaya tuloy talagang, alam mo yun, nakatatak sa utak ko yung sinabi ni Maharlika na niluluto nga ang pagtatandem nito ni Idol at saka ni Tambaloslos. Pero, sa pagiging epal, sapaw na sapaw dito si Idol eh. Walang-wala eh. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin ang inyong thoughts. Ito ba yung mga klase ng politiko na may entice kayong iboto by 2025 or 2028? I'm not sure. No, I'm not 100% sure. But definitely, ngayon pa lang, yung pagiging epal nila, hindi na natin nagugustuhan eh. Tsaka, hello, kanina nga lang, may nakita ko, nagpunta pa raw yata ng palengke yan. Tinitingnan yung, what do you call that, yung weighing scale. Ano yan? Lahat na lang ba ng ahensya ng gobyerno, epalan niya? May gagawin ba siyang batas patungkol sa kiluhan? Diba? Anyway guys, again, I'll see you in the next video. Bye guys!